Yan. Tapos, ilagay na po natin sa taas yung ating talbos. Lagay na rin natin yung talbos. O, diba? Kain po. Kain po tayo. Tapos talaga magluto si Kautol, oh. Ayos po nasa ito. Ikaw pala nakakagawa niyan. Good morning mga kautol at welcome back na naman po sa aking munting YouTube channel. So, ang laki! Alright, yan, magandang hapon po sa inyong lahat mga kautol. Yan, at welcome back na lang po sa aking munting YouTube channel. At ang oras po natin ngayon ay alas 2 ng hapon mga kautol, no? At karugtong lamang po ito ng aking vlog. So nandito po ako ngayon sa aming kusina mga kautol at nagre-ready po ako ng aming pang-ulam, no, para po sa lunch. So medyo late na po yung aming lunch mga kautol dahil tanghali na rin po kami kanina nag-breakfast. So nagpiprito po muna ako ng isda dito. Yan. Piniprito ko muna siya. Ito yung nabili namin kahapon dun sa bayan po ng Kalaka mga kautol. Tapos mamaya pag naubos ka na prito, ito pang iba mga kautol. Lagid-gid daw ang tawag sa isda na yun mga kautol. Tapos igigisa ko siya dyan mamaya, no? Tapos lagyan natin siya ng talbos ng kamote. First ng talbos ng kamote na galing doon kay Nanay Merla. Alright, igigisa ko muna siya. Ang ating isdang lagid-gid. Tapos pag lumaki daw to, ang tawag naman dito ay matambaka. Diba? Maraming salamat po pala doon sa sa nagpadala kay Utol, no, para sa pambili po ng kalan. Ayan. Yun. Nakatapos na pa ako sa pag-prito mga kautol. Ngayon, magigisa lang po ako ng bawang, sibuyas, tsaka kamatis. Naglagay lang po ako ng konting mantika. At syempre pala may luya mga kautol. Lagyan natin siya ng luya. Yun. Luya muna. Diba? Ang bango ng luya. Masarap makumigop ng mainit-init na sabaw ng isdang tawag nito, lagidlid. Lagidlid kung tawagin. Diba? Yeah. Lagyan na natin yung bawang. Alright. Sibuyas. Lagyan na natin sibuyas. Okay. Bango. Wala lang tayong siling green. Ilalagay ko na rin po itong kamatis. Ayan. Ito na po yung ating pinurito kanina mga kautol. Medyo madami kaya hinapi ko lang yung kalahati. Itinabi ko na para mamayang gabi. Tipid-tipid. Ayan. 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 Lagyan natin yung ating isda. Yun.
Yung isda na masarap. Isdang lagidlid. Okay. Tapos, lagyan natin siya ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Ayan. Atin itong sabaw. Ayan. Okay. Hot na. O, diba? Ayos. Lagyan ko po pala ng paminta. Lagyan natin ng paminta. Mamaya ko na siya lalagyan ng asin mga kautol. No? Kasi nalagyan ko po kanina ng asin tong isda bago ko siya iprito. Baka masobrahan ba sa asin. Okay? At syempre pampalasa. Walang iba kundi magic syrup. Rapid magic. Okay. Tapos takpan. Yan. Yeah. Alright. Yan. So pagkalipas ng ilang minuto mga kautol. Yan. Kumulo na nga po siya. Ngayon. Maglalagay tayo ng dagdag pampalakas. Tigisa kami dito. Itlog. Lagyan natin ng itlog. Itlog. Yan. Siya. Kakaiba ito mga kautol ha. Dalawa. Tatlo. May maliit pa oh. Apat. Oh, yan. Tapos, ilagay na po natin sa taas yung ating talbos oh. Lagay na rin natin yung talbos. Oh, di ba? Kakaiba yan mga kautol. May itlog ng manok. May tinatawag na sarsyadong tinola. Yan. Ano lang natin siya. Lubog lang natin ng konti. Na. Yan. Tapos takpan. After mga 3 minutes, pwede na po yan mga kautol. Pagkalipas ng ilang minuto mga kautol, ito na po yung aming pang-ulam. Pampalakas yan mga kautol. Ayan o. Wow! Ano yan ba? Mamaya, tikman mo na lang. Sarap yan. Ito, nakasimama. Ha? Diba? Ano to? Galing na. Hindi ba? Yan. Sa ata to eh. Pigsa. Lumaki yung ano mo ah. Naku, wag mong anuhin. Parang pigsa eh. Hindi pigsa yan, ganyan talaga. Ano kinagatan ng ano mga kautol? Insekto. O kaya Fresh na fresh si kuya. Tol, tara na tol. Tara na. Pampalakas pa naman to. May sili pa. No? Pampalakas siya ng ano. Ng tuhod. Yan no, may sili pa oh. Masarap yan. Baka first time mong makakatikim nitong niluto ko. Pinrito ko yung isda. Ay, masarap yan! Tapos, nilagyan ko ng itlog. Tsaka talbos. Iskabetseng may talbos. Iskabetseng may talbos. Iskabetseng may talbos. Oh, may itlog yan oh. Uy! Huwag ka na agad! Loko ka. Nagat ka ba? Hindi naman. Parang na-miss lang ako. Nanggigil lang sa'yo. Ang gigil. Tara na, kain na. Kain na, kain na. Tara, kain po. Ay, ako pala yun, hindi kagat. Ay, tay! Kain na. Okay. Kain na. Susunod kapag tapo. Kain po. Kain mo na. Napakaaga pa. Ano pa lang po, tay? Tanghalian. Tanghalian pa lang namin na rin. Late na nagluto. Anong oras na ba? Parang gabi na pa. Kami itlog. Mag-alas 3 na. Wow. Dito talaga walang imposible. Lahat pwede mo mailuto, no? May itlog pa eh. Parang pinag-halo na. Po, ganyan talaga na. Mga pinya. Basta makapag-gisa ka, pag nalagyan mo na, pwede mo na ihalo lahat yan. Ano ba yan? Tuyo. Sayang kung may At
plato puti. Manghang Yan, tong isang ganito. yan pa. Dal- Boy, ano, Dala mo rin yan? Alin? Yung sili? nga to. Galing kay Nanay Merla. Mm. Ay, shoutout po kay Nanay Merla. Pagaling po kayo na, nasa lipa siya ngayon. Nasa lipa ba? Hospital? Hindi, doon sa isa niyang anak. Okay. Oh, labis ang hang. Ang talaga yan. Wala na Aw. akong mahagilap Sa dito sunod sa kaya, paligid eh. yun kaya gawin yung ano pa. Ang daming ano ah. Hulong. Bulaklak yung sili dyan. Ito. Saan? Ito. Sa ibaba? Mm. Oh, nak, Ito sa sunod. nak, Ginagawa namin natin. ito. Alam nak ito? Masarap sa diya yun. Kain ka na. Ba, ubos na agad ah. Kain po. Kain po tayo. Labis talaga magluto si Kautol, oh. Ayos bang nasa to? Siyempre Ikaw pala nakakagawa niyan. Meron na rin naman sila. Meron na rin ba? Pag sa probinsya, kahit ano-anong Oo. Oo, kahit ano pwede. May tanong nila ho? Oo. Sarap na na. sa gulay. Ano ko laya lasa? Lahat ng gulay The best. pinagsama. Ang hang. Di ah. Nangang to? Ang sili. Yan. Kain. Tamang-tama sa malamig na panahon. Tama. Doon daw, ay shoutout pala kay parang Kanoy. Doon daw sa kanila. Uy, pare. Shout out. Next time dyan naman kami sa inyo. Schedule muna. Sarap. Ano yan? Tinulang isda. Ay, no. Babihan na natin yung kain. Hanggang hapunan na. Ano nga? Sabay tulog. Anong oras na kaya? Alas 4 data no? Marami tong isda eh. Hinati ko. Oo. Pinilito ko lahat. Ito ba yung matang baka? Lagis-lig. Alam, ito ang matang baka. Lagid-lid pag mali. Pero pag lumaki na, matamba ka. Ito yung nahuli doon sa amin ko na ang dalawang bangka na punong-puno. Ganito yun. Inahagis mo pa lang yung lambat ay nagaano na. Swerte pag ganun tulad no? Pag may isda kang ganun no? Dami yung huli no? Ilang araw kaming ganon. Wala naman bumibili. Nagsawa na yung tao. Sa sobrang dami, araw-araw. Natuto ka ng kumain ng gulay dito. Di ba kumakain ng gulay yan? Bira. Bihira. Diba? Practice ka na. Yum, 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 yan. Bawal maselan dito. Gulay, dumiretso dito. Diretso ba na? Dumiretso saan? Yan lang. Lalamunan. Hindi ko pa nilulunok. Biglang dumiretso. Kaya mo kasi ngayon. Yan, hindi ko pa. Biglang umayong. Yun. Saan ko lang makain? Nabusog ba ang lahat? Yeah. Sarap. Sarap. Bilog na naman ako. Tubig. Excuse me. Parang hindi nababawasan yung gulay mo na ka. Gabo. Parang dami. Sarap. Sarap ng sarsyado na may talbos ng kamote. Tama. Yan oh.
Tamang-tama at may prito pa doon. Masarap yung mamaya. Ay, kaso wala na pala tayong kamatis. Ano na pala mamaya? Mangga. Ayan, oh. May mangga pa mga kautol. Yes. May panghimagas kami mga kautol. Matamis to. Nanguha ko doon kanina sa puno ng mangga na utol. Yan. Hinog na, oh. Mani ba? Hindi na. Hinog na talaga. Kaya ko mani ba? Hinog talaga. Tamis to eh. Masarap nga to sa sibuyas, kamatis. Tapos, kahit yun lang. Yan, lagyan mo asin. Punting paminta. Pwede na. Tapos may mga inihaw kang isda. Di kaya yung mga maliempo ka na ano, inihaw. Patay ka ngayon. Huwag kuntyo. Katatapos lang namin kumain tapos madali ka na naman ng manok. Yan mga kautol. Ka natin. Tamis yan. Yan. Hinog. Sarap. Sa ibang lugar, pinapakain nila to sa ano? Baboy, di kaya sa baka. Yeah? Pag sura, pag naglaglagan na. Pero mas okay na rin yun para mapakinabangan. Kasi sa ngayon, pag nahulog siya mga kautol, ano, yung nabubulok lang siya tapos nilalangaw. Sarap. Alright mga kautol, so time check po tayo. Alas 4:25 na po ng hapon. Yan, at dito lang po kami nakatambay sa kubo, ano. Kasama ko si Kuya Vincent, tsaka si Pinsan Kayumot. Tsaka si Utol Kapanalig naman ay nandun sa kanyang bahay. So, meron ng kalaro si Kuya. Hindi na mainip si Kuya. Nilalaro niya si si Ulila. Ulila! Ulila! Yan. So, bala kong mga kautol, bala kong linisan yung puno ng sitaw, no, kasi medyo mataas na nga po yung yung itinanim kong sitaw. So kailangan lang malinisan, no, at ma-cultivate siya mga kautol. So mag-ano na lang ako, lalagay na lang ako ng panglagay sa ulo para hindi mabasa, no. Tamang-tama to dahil ano. Ha? Yung binigay. Kaso lang ano yata yun, nak? Mababasa rin yun, hindi naman tawag nito? Pag mainit lang yun. Hindi siya waterproof. Kasi meron nga pong ipinadala si Sir Lagalag na yung sombrero mga kautol. Tapos meron siyang pantakip dito. Yan. So gagamitan ko na lang to ng casing no, itong aking GoPro no, para makapaglinis na po ako doon mga kautol. Tara. At si Kuya, nilalaro si Ulila. Baka kagatin ka na ka. Na naglalaro yung dalawa. Sige. Hinuhuli yung buntot ni ni Peklat. Ang kulit. Ang kulit ni Ulila. Ning. Saan ang pagkain mo? Ulila. At naka-ready na nga po ako dyan mga kautol, no? So kung nakikita po ninyo sa aking likuran, dyan banda sa bahay ni Utol Kapanalig ay medyo makapal po yung fog. Yan. Kahit medyo naulan, ay kailangan nating malinisan at magahukan po yung aming mga pananim, no? Yung tanim namin na kadyos, no? Tsaka yung sitaw mga kautol. So alam nyo po yung kadyos mga kautol ay talagang napaka-special po yan, no, sa amin, no, lalong-lalo na po sa aming mga Ilonggo, no. Sa shoutout po, no, sa mga kababayan ko mga Ilonggo, dahil masarap nga po yan mga kautol. At pag kayo po ay magluluto ng karne ng baboy, no, tapos may kasamang laukan nyo ng langka at saka kadyos, ay napakasarap po niyan mga kautol. So talagang paborito po ng ating mga kababayan, mga mga Ilonggo. Shout out po, no, sa ating mga Kasimanwa, no, mga taga Dueñas. Yan. So yan, tuloy-tuloy na po yung aking paglilinis diyan. Kita niyo mga kautol na tulo ang ulan. Yan. So napakaganda po talagang tingnan mga kautol pag makikita mo na yan, malalaki na
inyong mga pananim. Tsaka meron na pong mga bulaklak. So ibig sabihin po niyan ay madali nyo na pong mapakinabangan po yung mga tanim mga kautol. Yan. So habang ako'y naglilinis po dyan, si Utol Kapanalig naman ay nandun sa kanyang bahay. At si Kuya Vincent at si Pinsan Kayumot ay nasa kubo naman. Yan. So shoutout pala kay Kuya Jun tsaka kay Ate Mila. So talagang napakalaking tulong talaga yan no dyan sa Kampanalig dahil pinayagan nga po kami ni Kuya John at ni Ate Mila sa pagtanim ng mga gulay dyan sa kanilang lupa. Yan. At syempre pag may mga bunga na naman yan mga kautol no, yung aking mga tanim dyan at bibigyan ko rin sila Kuya John no, para matikman rin po nila yung ating mga dyan, mga na-harvest na mga gulay dyan sa kanilang lupa no. At syempre sila Kuya Loni no, at si Ate Josephine no, pag meron na po kami mga ma-harvest rin dyan sa kanilang lupa, syempre bibigyan rin po namin sila mga kautol no. Alam nyo si Kuya Loni kasi mga kautol, pag nag-harvest siya ng kamuting kahoy no, kahit anong klaseng gulay man dyan sa kanyang lupa ay binibigyan rin po kami. Minsan nga dahil dito nga po banda sa may itaas no, merong mga puno sila ng saging. So hindi naman po kasi sila nagugulay ng puso mga kautol. So ang ginagawa ko, hinihingi ko na lang kay Kuya Loni. Kasi alam niyo napakasarap niya mga kautol yung puso ng saging. Lalong lalo na ano, pag yung mo siya gagataan tapos lagyan mo lang siya ng dilis no, pag may karne ka ng baboy no, mag-iihaw ka. O napakasarap yan mga kautol. Yan. Kita niyo naman yung aking talong dyan mga kautol. Ang ganda na ng kanyang dahon. Yan. So ano po yan, yung sitaw po yung aking kinocultivate no, yung kanyang puno mga kautol, or ginagahukan no. Tapos sa mga susunod na araw, pag medyo gumanda na po yung panahon, ay lalagyan ko po siya ng abono no, para mas mabilis pong lumaki yung ating mga pananim dyan. Yan. So maganda kasi yan pag ay yung gumapang na siya no, ay syempre meron namang nakaready ng dyan, yung pinakabalag o pinakapuste dyan na pwede nilang gapangan. Tapos meron rin pong yan mga kautol, yung tinatawag nila dito sa yung tinatawag po nila dito sa Batangas ay kalamismis. Yun po ay napakasarap rin po niya na ilahok sa mga karne ng baboy, no, karne ng baka. Yung yung mga kautol, sigarilyas. No? Yan, tuloy-tuloy lang po sa paglinis. Hindi naman po ganun kalakas yung ulan. Kaya masarap nga maglinis mga kautol dahil hindi nga po mainit. At saka napakalambot po ng lupa ano, kaya hindi ka mahirapan sa pag bunot ng mga damo no? Yan. Tsaka yung yung ginagamit ko yung mga kautol, napakagandang gamitin yan sa sa pagtatabas. Ayan. Kita nyo naman, green na green ang paligid. Tsaka talagang natuwa ako mga kautol dahil nga po sa ngayon no, nakita ko na talaga na yung talong ko na tanim dyan sa ibaba ay talagang siya, bumawi siya ngayong buwan na ito no? Gumanda yung kanyang mga dahon, tapos meron na rin po mga bulaklak. Siguro pagkalipas ng mga isang buwan pa ay makapag-harvest na rin po kami ng bunga niyan mga kautol. So kailangan lang talaga mag-ready ng pang spray no, para po sa mga insekto no, kasi alam niyo po yung talong ay medyo masilan rin po yan mga kautol, lalong lalo na pag may mga bunga na siya. So kailangan mo siyang isprayhan no, para sa mga insekto. Ayan. Kung nakikita po rin yung aming mga sisiw dyan, pag-alagala lang din mga kautol. Ayan. Shoutout po pala kay Sir Robert Enriquez. So maraming salamat talaga kay Sir Robert no, dahil binigyan nga po kami ng manok no, na pwede po naming alagaan po dito sa Kampanalig. At magpagaling po kayo sir. Yan. At syempre shoutout rin po kay Sir Lagalag 44. Ito naman kalamismis mga kautol. Ando naman si Ulila. Bumaba na naman doon sa garden mga kautol no, kasi merong isang area dyan
na pinupuntahan yan, no, si Ulila. Yung yan sa may yung parang yung pinakabakod mga kautol, yung dati yung tinataniman ko siya dati ng pechay. Nandun sa pinakadulo, doon siya naglalaro, no. Lalong-lalo na pag nakawala rin si Peklat. Nako po. Yan. So, yun nga po, shout out kay sa Lagalag 44, no, dahil yun nga po, binigyan or pinadalhan po tayo ng mga gamit, ng mga gardening tools, no, lahat ng mga pwedeng gamitin, no, para po sa aming pagtatanim. So si Sir Lagalag 44 po yung nag-provide po niyan. So maraming salamat po talaga, at syempre kay Ma'am Yvette. Yan. Yan. So, yan lang po talagang kagandahan sa probinsya mga kautol, no? Basta meron kang space na pwedeng pagtaniman, tanim ka lang ng tanim. Yan, so natapos ko na nga po mga kautol, maghahukan yung aking mga pananim dyan. So mag-uumpisa na naman po ako sa paglilinis dito. Kung nakikita po ninyo itong sa labas ng bakod mga kautol ay medyo mataas na nga po yung damo dyan. So ang gagawin ko po dyan ay akin po siyang lilinisan or tatabasan, no? Yan. So nung nakaraan ng araw ay bala ko nga po sanang gamitan siya ng grass cutter. So naman, matalas naman po yung aking pantabas. So sabi ko nga kay Paring Kadete, hiramin ko muna, no, kasi dahil kay Paring Kadete nga po yan. No? At maganda po siyang gamitin sa pagtatabas. Yan. So yan mga kautol, kung nakikita po niyo yung sa loob ng bakod, no, yung aking mga tanim dyan na siling labuyo, no, napakaganda yun yung tingnan dahil maganda naman yung dahon, di ba? Yung talong. Tapos meron pang isang puno ng papaya dyan sa loob eh. Yan. Yan, so nag-umpisa na pa ako dyan sa tabas. Mag-iingat lang kasi baka mabagsak ka ng bunga ng nyug. Yan, so mabuti na lang po nung nakaraan ay naibaba nga po yung bunga ng nyug ni Kuya Jun dyan, no? Kasi minsan biglaan lang, magugulat ka na lang may bumagsak sa sa likod mo, no, yung magulang na yung panggata. Yan, talas nung ni Paring Kadedet nung kanyang pantabas. Ayan talaga paborito ko na yung mga ganyang klaseng pantabas na yan, no? Naalala ko dati mga kautol nung nasa probinsya kami, no, pag naglilinis ka ng mga pilapil, no, sa tubuhan, yan ang napakaganda talagang gamitin dyan na panglinis, no, yung kagaya po niyang pantabas na yan. Kasi yung sa amin dati, yung ginagamit po namin mga kautol ay ang tawag doon ay ispading, no? So maganda rin naman po yan. Maganda rin naman po yung gamitin. Kaso lang, nung nakita ko yung ganitong klaseng pantabas, kasi meron siyang yung parang pangkawit, no? Isang mo lang, hila mo lang sa puno ng damo, talagang putol, no? Lalong-lalong na pag matalas. So itong side naman po na ito dito mga kautol, meron pong mga dyan, mga tumutubo na yung alugbate. Yan, so ang alugbate naman, napakasarap niya mga kautol, lalong-lalo na pag nagluluto ka ng munggo, no? Tapos meron kang sinaing na tulingan. Napakasarap, no? Kasi yan pala the best na magkapares mga kautol na pangulam, no, pag meron kang niluto na munggo, no, tapos may alugbate. Yan, tapos meron kang mga pritong isda, di kaya mga sinaing na isda, napakasarap. Yan. So tuloy-tuloy lang po yung aking lilinis po dyan. Yan. Kitang-kita po natin yung bahay ni Utol Kapanalig. Meron pa nga pong mga naka-stack po dyan or yung mga buhangin, no, na yung pinagbistayan mga kautol. Ayan. So pwede po yung gamitin po sa mga pag nag-flooring. Kaya tinabi po muna namin yun dyan. Siyempre yung aming dyan, yung kanal ay naka-ready po yan, no, para hindi na nga po dumiretso dun po sa aming mga tambayan. Ayan. Taas na ng damo. Yan, magandang pang kumpay sa baka. Yung sa ibaba naman niya, mga kautol, yung sa ibaba niya na lupa ni Sir Rosily. Yan. So yun nga po, yung kahoy niya mga kautol, yan po sanang gagamitin ko sa gagawin ko po sanang tangkay nung asarol, no? Matibay po yun, parang bayabas yun mga kautol. Ang gagawin ko dyan sa sunod ay anuhin ko muna siya,
yung lilinisin mabuti, no? Tapos kakabitan na ng asarol, no, para matibay, no, kasi pag kawayan saglit lang siya masira. Ayan. Yung ano na yan mga kautol, yung puno ng ano na yan, ng kalamansi ay may bulaklak na rin po yan mga kautol. Yun, so nakatapos na nga po ako sa paggahok mga kautol nung tanim kong sitaw tsaka yung kadyos. So ngayon naman ay itatanim ko na po itong ating ano mga kautol, itong mustasa, no. Tatanim tayo ng mustasa. So dito ko na po siya itatanim dito sa medyo malawak-lawak, no. So ang gagawin ko dyan mga kautol ay gagamitan ko muna siya ng rake. Yan. Maganda kasi itong mustasa, hindi siya lagayin ng kauto. So bubuksan ko muna itong aking binhi mga kautol, no? Itong ating mustasa. Buksan ko muna. Okay. Marami-rami dito. Madami-dami itong mustasa na to. Okay. Ayos. Okay na. Yan. So okay na mga kautol, no, na ilagay ko na yung ating binhi na mustasa. Yan, sa sunod na araw, no, ito na naman po yung aming mga tataniman dito, no, itong area na ito, di ba? Ayos. So ipapasyal ko po muna kayo dito sa aming garden dito sa ibaba. Yan, ating ceiling green, di ba? Ang gandang tingnan. Maganda talaga magtanim pag ganitong buwan kasi nga po hindi mo kailangan magdilig mga kautol. Daming talong, di ba? Nakakatuwa kasi ngayon ko lang nakita na lumago talaga yung kanyang dahon mga kautol. At syempre yung ating siling labuyo dyan. Yan. Marami na naman siyang bulaklak. Marami na naman po kami ma-harvest dito mga kautol. Ako ay akit na po dun sa kubo. Magpapahinga na. Bukas na naman po ulit mga kautol. Bukas na naman tayo ulit gagawa. Tara. Siguro mga pasado alas 5 na po ng hapon. Ayos. Yung mga gabi tumubo na rin siya doon mga kautol. Kay Kuya Loni na mga gabi yan Diba? Alright mga kautol, isang oras po natin ngayon alas 5:40 na nga po ng hapon. Yan, at tumila na nga po si ulan. Yan, at medyo maliwanag na pong kapaligiran mga kautol. Yan. At yun na nga po, ito na po yung nalinisan namin kaninang umaga mga kautol. Tanggal na yung mga dahon-dahon dyan sa itaas ng yero or ng bubong namin mga kautol. At syempre nabawasan na rin po namin itong
mga sanga-sanga nitong puno ng hawili. Sana nga po'y gumanda na pong panahon no, bukas no, para kami maaga pa po makapunta doon kay Daddy Oms mga kautol no. So bali nakachat ko na rin po siya kanina. Yan, so abangan nyo na lang po yung pagpunta namin kay Daddy Oms no, bukas mga kautol. Alright, yun, so bali dito ko na lamang po muna puputulin po itong aking vlog mga kautol, at maraming salamat po no, sa inyong pagsubaybay no, hanggang dito po sa dulo ng aking video. At syempre gusto ko lang po magpasalamat po sa inyong lahat no, sa inyong walang sawang pagsuporta po no, sa aking munting YouTube channel, at syempre ganoon po sa amin sa Team Kapanalig. Yan, sa ating mga minamahal mga viewers no, dito po sa Pilipinas at ganoon po sa abroad no, sa ating mga kababayan mga OFW no, sa amin po mga silent viewers, at ganoon po no, sa aming mga minamahal mga sponsors po sa Team Kapanalig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po mga kautol, mag-ingat po kayo palagi. God bless po and bye bye.